Ayan guys, first thing I will do in the morning, yan gawa muna tayo ng breakfast ng ating amo. To, ayan, ano po siya, talong po yan guys na inihaw. Tapos nilagyan po siya ng tahini. Tapos nilagyan po siyang yogurt. Ayan po yung kalabasan po niya. Makikita nyo lahat dito guys. Anong unang gawa ko po sa aking buhay. May routine every morning, ganyan po ang ginagawa ko guys. So ayan na nga guys, hindi ko na pinakita yung pag-ano ko pinag-ihaw kasi alam nyo naman kung paano ang ihawin. As ayan na guys, inano ko na rin siya, hand blender ko na siya para durug-durugin ko na siya. Yan, ganito lang kasi dito yan sa Jordan guys. Masarap po yan guys na pagkain. Ganyan po yung ginawa ko morning po guys, bago ako mag-work sa mga gawaing bahay guys. Ganyan pong ginagawa ko din buhay OFW guys. Ayan na siya guys ang kinalabasan. Pag na blender na po siya. So, kahit habang tulog pa yung amo ko, ganyan na po ginagawa ko. Nilagyan po ko siya ng lemon, lagyan ko siya ng salt, tapos ayan, tahini, nilagyan ko na siya. At saka i-mix ko na din niya guys. Simple lang po yan siya na pagkain for breakfast may baba. Kasi si baba po guys, kailangan po natin ng alagaan ng mabuti kasi matanda. Kasi po yung trabaho po ko dito guys ay nag-aalaga ng matanda. Tsaka naglilinis po ako ng bahay. All around po guys, ako dito guys. 3 lang po kami mag-asawa po makasama ko sa bahay. Ang mga anak naman guys ay binibisita lang po kami dito. Tapos yung anak naman na isa ay nasa baba lang po nakatira. Ang kami nakatira sa third floor po guys. Sila naman ay nasa ground floor guys. Pero yung amo ko po guys ay nangungupahan lang po siya dito. So, dati po hindi po siya nangungupahan. Doon po kami sa malaking bahay. Kaso lang kailangan po namin ng malapit po ng anak kasi matatanda na po sila. At saka may edad na po. At saka nagbago po yung amo kong babae. Nagkaroon siya ng sakit na ngayon na makalimutin. Papuntang Alzheimer po siya guys. Ganun po ang nangyari sa buhay niya ngayon. Hindi na po siya tulad dati na yung naabutan ko po siya na maganda pa ang isip niya. Maganda pa yung mga anong mga ginagawa niya. Pero ngayon guys, ang laki na ang pinagbago niya guys. Sobrang laki na ang pinagbago. So, kaya ay nag-decide yung mga anak, dito na lang kami titira sa malapit ng mga anak. Dito sa may building na to. Isang building lang po kami guys, pero iba-iba po ang nakatira po dito guys. So, ganyan lang po ang ginagawa ko every morning. Hindi naman po everyday na gumagawa po ako ng talong. Kasi po pagkain po ng Arabic po yan. 'Di ba sa atin lang po ay salad. Pero yung time na po yan guys, gumawa din ako ng sarili kong salad guys. Alam mo naman ang mga Pilipino, mahilig sa salad na talong. Ang sarap kaya ang paggawa. So ang kanila din yan guys, nilagyan ng yogurt, nilagyan ng lemon, nilagyan ng salt, nilagyan ng kunting ano yan siya, simsim guys. Simsim siya na liquid guys. Tapos nilagyan ko na siya ng oil. Ayan lang, simple lang po siya guys. Sobrang simple lang yung pong breakfast ni Baba. Tapos andaan ko lang siya. Tapos pagkatapos niyang kumain guys, doon na po siya sa kusina. Ilalagay ko po siya. Kaya ang ako naman ginagawa naman guys, yung todo naman ako trabaho guys. Tapos iligpit ko yung room niya. Pero guys, ang room ko po guys, isa lang po kami ng higaan. Yung baba ko po guys, ay isa kami ng room. Pero may sarili po akong room. Dito lang po ako sa may lapag natutulog. Kasi kailangan na po siyang bantayan. Hindi po siya pwedeng iwanan na mag-isa sa isang room. Tapos isa lang din kami ng closet ng damitan. Maghati lang kami. Pero may isa namang bakanting room namin guys. Kaso lang, hindi ko talaga siya pwedeng iwanan. Kasi sinabihan na po ako ng doktor na kung iwanan mo yan, walang titingin sa kanya matulog. Baka biglang bumagsak yan habang buhay na hindi na po siya makalakad. So, ayan na guys. Ayan na naman. Lagyan ko na naman siya ng yogurt. Ganyan lang guys. Simple lang pong ginagawa ko dito guys. So, next part na naman tayo guys. Ipapakita ko naman sa inyo ang mga ginagawa ko pagkatapos niyan.
So, ayan na nga guys, si Inday Garota ay nagpunta naman sa CR guys para linisin yung CR ng aking amo. Diyan po yung amo ko nung gumagamit ng CR guys. So, ayan naman guys, ang ginagawa habang siya kumakain ng breakfast niya, dyan po ako guys. Ayan, ikot-ikot lang ako guys. Sa dami ng ginagawa, kailangan ko nang mamamadaliin guys ang trabaho ko dyan guys. Yan pong bathroom na yan guys, isa lang po kaming gagamit. Si Baba at saka ako guys. Dalawang bathroom po dito sa bahay na to guys. Dyan po ako naglilinis guys. Tsaka dyan po ako naliligo at tsaka dyan po ako sa lahat po dyan, ako at tsaka si Baba guys, dyan po gumagamit. So yan, kaya nilinis ko na yan guys kasi dyan naligo ako kanina guys. So yan ang buhay ko dyan guys, sobrang hindi naman talagang pagod. Akala ng iba kasi guys hindi madali lang ang trabaho OFW pero hindi nila alam ang hirap. Tingnan mo ako nagmamadali ako dyan, maglinis kasi yung amo ko kumakain, baka tawagin na naman ako, hindi ko mo siya kailangan ko kasi siyang balikan doon sa kusina. So, yan, binibilisan ko na lang siya. So, sa next part naman tayo guys, may isa pa doon na bathroom, kamadam naman. Kailangan ko din kasi araw-araw naman sila gumagamit. Kaya, so, ang kaliit-liit ko guys, kailangan ko talagang tumungtong kasi alam mo naman ang height ng Pilipinas. Sus ko Lord, ang tabang mga langit, ang ganyan po yung height ko. Kaya tutungtong po ako ng upuan guys. So, yun lang ginagawa ko dyan, guys. Pasisensyahan nyo na, hindi nyo na nakita kasi nilinis ko pa yan, guys, na naligo ako. So, ngayon, guys, lipat naman tayo ng ibang CR. Yan po ang CR ng aking among babae na matanda. Dyan po, ganyan. Hindi naman po siya maruming CR, guys. Malinis po siya. Pero kasi everyday naman talaga ako naglilinis dyan. Ganyan po, yan, hawak-hawak ko na yung weapon ko. Alam niyo na yung weapon ko, panglinis. Yun yung mga weapon ko sa CR. Yan. So guys, ayan, maglinis lang tayo ng maigi. Alam mo, kahit everyday mo yan linisin, walang madumi yan kasi wala man pong batang maliit dito, guys. Ang sa akin lang, ang madumi lang yung sa amin dalawa ni Baba na CR kasi si Baba, banda, yung sisinga-singab sa kahit saan pa, sigtabi na lang po sa mga sinasabi ko. Ayan, maglilinis po ako dyan. Kasi, ito lang guys ang kinakainisan ko, yung ibang mga anak ni Madam, nainis lang ako. Simula nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, na nagsumbong sa akin yung Kenya, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Pero kailangan niya magsabi sa akin. Nagsabi talaga siya sa akin na, Miri, di ba bago ka lumayas nung nagpunta ka sa Pilipinas, nagbakasyon ka 20 days, alam namin noon, naglinis ka ng todo, nanghiram ka pa ng mga silam para may matungtungan. Oh, grabe yung linis nun guys. Tapos sasabihin lang nung isang anak, hindi daw, wala daw akong ginagawa guys. Na-hurt lang ako. Wow, charay, na-hurt. Na-hurt lang ako konti guys. Kasi pati ikaw sinabihan ng ganyan. Di ba masakit? Sabihan na hindi daw ako nagtatrabaho guys. Ano pa ba yung tinatrabaho ko sa pag-aalaga ng tatay nila? Sana kung paisi-isi lang ako dyan, okay lang, hindi ako magre-react. Tapos yung tubig namin guys, sobrang hina. Diyan din ako naiinis guys. Ang hina ng tubig namin. Kung pwede lang magtawag ng Manilad para papuntahin dito Manilad, pwede lang. Tapos so ayan, sobrang hina, nabagalan talaga ako dyan kasi ang tubig ang problema ko dito mahina guys. Itong apartment na dito. Kailangan mo kasi dito magtipid-tipid ng tubig din, hindi pwedeng. Kaya nakita nyo ako guys na never ako nabuhos ng tubig sa CR. Nagaano lang ako nagpunas-punas kasi guys, tipid po ang tubig dito sa apartment kasi hindi po katulad dati sa tinirhan ko na maraming po tubig. Tingnan mo yung bulaklak ko guys, may garden pa ako. Nilinis ko yun guys kasi may garden po ako. So, hindi po guys, plastic lang po, charot lang po yan nila Madam. So, may ma-design lang sila. Pero nangupahan lang talaga ang amo ko dito mismo guys. Pero dati talaga sa tinirahan ko, never lang nangupahan. Maganda doon, kaso lang malaki lang, mahirap. Kasi hindi pwedeng maiwanan na si Baba. Kailangan ko na lang talagang alagaan talaga si Baba. Pero ito, continue tayo doon sa naramdaman ko guys na nasaktan ako sa sinabi nila guys na sabihan ka na hindi daw ako nagtatrabaho guys. Kung hindi ako nagtatrabaho, sana pinabayaan ko na lang yung tatay nila. Never kong nisikaso yung mga medicinas nila guys. Sa tutuusin nga lang guys, dapat nga nila taasan pa nila yung sahod ko. Pero hindi na guys, hindi na ako nag-react kasi itinuri kong magulang yung mga alaga tulad at saka hindi naman problema sa akin yung pera sa kanila kasi guys, pag magsabi akong wala akong pera, binibigyan nila ako ina-advance. Minsan yung sahod ko guys, nasa kalahating buwan pa. Tapos pag sinabi ko na, Madam, pwede ko bang i-cash advance yung sahod ko ngayong buwan? Bigay naman nila agad, walang problema. Ayan ang trabaho ng OFW, kuskus alidoro. Pero nakita nyo, never ko siyang pinunasan ko lang siya. Tapos inisprayhan ko ng mga weapon. So yan guys. Pero malinis naman ka talaga si Arla kasi hindi ko na kailangan pong lugar. At saka, pabayaan nyo lang ako guys, nakaharang yung puwet ko guys.
Kasi ganyan talaga ako maglinis, ganyan lang, si mga sulok-sulok. At saka hindi ko nila pinakita yung sa sahig guys kasi na ang hirap na guys, daming chichiburitchi. Ayan lang siya guys, yun mga ano niya, maganda yung CR niya guys sa in fairness. Kasi at saka malinis naman talaga ang amo ko. Hanggang dito na lang yan guys. At saka ipakita ko yung ano ko. Sa next na naman guys ang ginagawa ko dyan. Yan yung po ang second bathroom po guys ni madam. Oo nga pala guys, baka magtaka kayo bakit hindi ko nilinis yung CR, bathrooms guys. Inilinis ko na yan kahapon guys. Baka sabihin ninyo hindi ko nilinis. Nilinis ko na yan po kahapon. Hanggang dito na lang ang ating video guys. Maraming salamat. Thank you for watching my YouTube channel. Bye!
Ayan naman tayo, next part guys, naglilinis na po tayo ng kwarto. So guys, thank you for watching my YouTube.